Magre-resign si Senator Erwin Tulfo. Uy, bakit? Anong nangyari? Anong nagawa ni Senator Erwin Tulfo? Bakit siya magre-resign bilang senador? Parang iba na yata ang mundo. Papayag ba kayong mag-resign si Senator Erwin Tulfo? Sa kalagitnaan ng impeachment, magre-resign siya. At sino naman ang papalit kabibig? Nagsampa nga ng kaso si Senator Erwin Tulfo laban kay Atty. Baligod at isa sa mga 18 ex-Marines. Kasi sabi ni Senator Erwin Tulfo, hindi totoong na-deliveran siya ng maleta. At kung totoo man yan na present ang pangalan niya sa anumang dokumento or sa Cabral files at kung meron mang maipipresenta na may pangalan siya doon na nakatagap siya or kung anuman kabibig, magre-resign siya bilang senador. Ooh, big word. Grabe ha. Ganun ba ka, tawag dito, intense na kailangan talaga isakripisyo ni Senator Erwin Tulfo ang kanyang posisyon? Ano kaya ang assessment ng tao ngayon? Yung iba sabi, nako, drama lang yan. Tulfo, bakit pa kayo tumakbong senador kung magre-resign lang kayo? Diba? Sabi pa ng iba, ay nako, kumita na ang script na yan. Madami ng politiko nagsasabing, magre-resign ako pag may ebidensya. Ang problema, lulutang ba ang ebidensya? Yung iba nga, pinipigilan ang ebidensya. Yung iba nga, iba ang nakulong. Like what happened today? This week or last week? Senator Marcoleta, dahil lang sa election campaign funds, plunder, non-bailable. Pero yung mga na-mention na mga diskaya ng mga congressman, yung mabigat na mga paratang laban kay Martin, at yung iba pa, nadakip na ba? May warrant of arrest na ba? Napakasuhan na ba? Sabi lang ang iba, selective justice. Kung hindi ka close sa Malacanang, nako, sasampahan ka na maraming kaso. Pero pag close ka sa Malacanang, walang sampa. Sinabi na yan ni Jinggoy Estrada. Isa sa ang ebidensya si Jinggoy Estrada, sabi ni Jinggoy Estrada, darating ang panahon, malalaman niyo ang katotohanan. Naku po, kabibig. So ngayon, si Erwin Tulfo, sabi niya, magre-resign ako. Mag-resign talaga ako. Pag malaman ko o pag makita ko ang pangalan ko sa mga dokumento. Ito kabibig ha. Ito yung sinabi ni Erwin Tulfo. Para alam nyo naman, baka sabihin nyo naman gawa-gawa ko lang. Puro ko lang gawa-gawa ang lahat ng mga sinasabi ko. Ito na kabibig. Ito ang sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Handa na ba kayo? Sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Pakinggan natin, na-interview kasi siya. Eto na, huwag nang maatat. Gusto niyo ba siyang mag-resign? Hindi? Oo. Comment down below. Ito na. Senator Erwin Tulfo, explain your side. Dagdag mo pa itong mga buang na mga grabe naman yung words na tumanggap ng maleta. Paano naman tatanggap? Wala nga ako sa flood control. Wala naman, hindi naman pulungutan yung pangalan ko doon sa binanggit. Ito lang po, diretsahan tayo. Pag may nakita ho kayong pangalan ko sa DPWH o sa listahan ni Cabral na sinasabi ni Congressman Leviste na tumanggap sa flood control, na may flood control, I will resign. Bitbitin niyo po sa Senado yung pangalan ko na merong allocation kay Congressman Tulfo or Senator Tulfo na may sabit sa flood control, magre-resign po ako immediately. I will resign. I will conduct a press conference. I said I resign because I lied. Because I have a flood control project. Wala po ni Cinco akong nakuha. Simula na naging congressman ako hanggang ngayon. Wala po akong natanggap na pondo para sa flood control, farm to market road, kung ano pang kabulastugan na yan. Wala po akong natanggap. Kung meron po kayo makitang papel, kung nando po yung pangalan ko kay sa Cabral files o DPWH o meron magturo sa akin na kayo na public works o
district engineer, regional director, o contractor. Dalhin niyo po at magre-resign po. Oh, Wala po eh. yan ang challenge ni Erwin Tulfo. So that's my challenge. Oh, challenge ma. Pero sinagutan ni Tulfo, wala nga eh. Wag mo muna sagutin ng wala. Baka later on may susulpot. 'Di ba? Challenge daw ni Erwin Tulfo yon. Again. Po at magre-resign po ako. Wala po eh. Wala po eh. Wala. So nag-conclude ka na. Nag-challenge ka nga sa mga tao na ipakita nyo, dalhin nyo. Pero sinabi mo, wala nga eh. Ano ba naman yan? So that's my challenge. To stop all this. Lahat po ng kalokohan na ito. Nasasabi tumaga, ano tatanggal ng mali-malita? Flood control. Hindi nga po ako tumaga ng flood control. Wala akong flood control. Bakit ako magkaroon ng kickback sa flood control? Bakit ako bibigyan ng saldi ko ng mali-malitang pera? Di po ba? So yun kabibig ang sabi ni Senator Erwin Tulfo, magre-resign siya. At CIS is involved in the flood control projects and donated to your campaign, sabi ni Azinav Zerimar. Baliwala na yung paliwanag mo, Mr. Silent Man. Paano makikita pinalagay mo doon code name? Oy, ano ba naman? May magnanakaw bang umamin? O sabi ni Jerry Mina. Ganito na lang, boss. Nagbigay ka ba ng 250 tips sa mga... Ay, sabi naman. Paano makikita nakalagay doon ay boy 250? Ang mga tao talaga kung ano mga sinasabi nyo. Wala naman talagang nakuhang 5 siya. Paniwala naman kami kasi mali-mali tayo nakuha. O, yun ha. Parang napulit na ang utok ng mga tao. Well, depende sa tao kung ano ang kailang paninindigan or paniniwalaan. Marami kasi naniniwala sa 18 ex-Marines. Yun ang malaking problema ni Erwin Tulfo. And because of that, nagsampa ulit ng kaso si Erwin Tulfo, mga kabibig. Opo, kabibig. Sinampahan niya ng kaso. Ito, kabibig, oh. Yan. Nagsampa ulit ng kaso si Tulfo. Naghain si Senator Erwin Tulfo ng panibagong reklamo, grave oral defamation, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act of 2012 laban kina Atty. Levito Baligod, dating Congressman Mike Defensor, Quezon City Ranulfo Lodovica, Atty. Virgilio Garcia at 2 miyembro ng 18 ex-Marines na sina Jeron Valderrama at Bernard Gumban sa Mandaluyong City Prosecutor's Office itong July 8. Nag-ugat ang reklamo sa mga aligasyon ginawa umano sa isang hindi autorisadong Blue Ribbon hearing na nauwi sa isang press conference sa Double Gym EDSA Garden Events Place noong June 16, 2026. So yan kabibig, oh. Nagsampa ulit si Erwin Tulfo. Pero sabi niya, magre-resign siya pag may makikita o may maipadala man lang ang mga engineers. Ito. At the very start, wala naman talaga sino pa yung mga umita pa roon sa Congress at kung ano-ano mga pinagsasabi na tumanggap ng malita. Ito ko tatanggap ng malita. Wala nga akong flood control. Sana nung unang hearing ko lang ng flood control, doon yung pangalan ko. Wala man ang name ko sa GAA since 2023 when I became a congressman. I joined na Senate, wala rin naman ang press con sa Mandaluyong na sila Mike Defensor, Baligod na naman, Ludovica, Garcia, tapos yung isang security guard ni Saldico na kung ano nang sinasabi, tapos sinabi na naman na tumanggap ako ng mali-malitang pera sa Mario's Restaurant. Wala naman gano'n. I mean, that's really not true kasi after all, wala naman akong flood control. Oh, there you go, kabibig, ha. Na-explain na talaga ni Senator Erwin Tulfo ang kanyang sentiment. Kaya siya ulit, nagsampa ng kaso. Pero ito naman ang komento ni Atty. Baligod sa kanyang nag-post siya sa kanyang Facebook fan page. So, tingnan natin, kabibig, ha. Sabi niya dito, oh, ito. Maraming mas sikat na at matatalino news personalities kasi sa iyo pero hindi sila nakapag-ipon ng 400 million. Wala kang bang ginasa sa lahat ng kinita mo at inipon mo lahat? Ay mas makunat ka pala sa pinakuripot na Ilocano. Seryoso, sinungaling ka daw sabi ng mga kapitbahay mo dyan sa Green Hills. Oh. Ito pa.
Nabuang naloko. Oh, ito mga komento niya. Oh. Dami mong satsat. Mag-resign ka na lang para makatipid ang bayan. Pa-challenge ka dyan. Ginawan nyo ng paraan na hindi makadalo ang B18 sa patawag mo na investigation ko no, na bigla naging consultative meeting. O, yan kabibig ha. Dami mong satsat. Mag-resign ka na lang para makatipid ang bayan. O, yan kabibig ha. Oh. We affirm our accusation against Erwin Tulfo were not cowed by his new criminal complaint nor by any corrupt official. So yun kabibig ang statement or komento ni Attorney Balikod hinggil sa bagong kaso na isinampa ni Erwin Tulfo, and the same time yung magre-resign siya pag china-challenge niya ang mga tao or kung sino man na pwedeng maglantad sa kanyang pangalan na meron siyang flood control. Sino man dyan, mga engineers or contractors or kung sino man, o magpalabas kayo, lumabas kayo, aminin nyo na meron siyang flood control. Kung wala, china-challenge kayo ni Erwin Tulfo. Ikaw kabibig, ano ang iyong komento? Kasi kung meron mang isa man lang ang magsabi na, si Erwin Tulfo, meron yung flood control, magre-resign si Erwin Tulfo. Ganon katindi ang dedikasyon ni Erwin Tulfo. Ganon katindi ang ipinaglalaban ni Erwin Tulfo. Posisyon niya bilang senador versus sa kung sino ang makapagturo, kung sino ang sa stand na meron talaga siyang flood control. Pero kailangan kompleto ang mga dokumento. Ganun gusto na, alam niyo naman, di ba? Kagaya ng 18 ex-Marines, may affidavit, pero hindi paniwalaan ni Erwin Tulfo kasi, ewan ko kung, kasi ito, challenge ni Erwin Tulfo, may 18 ex-Marines na tumayo, pero bakit hindi siya naniwala? Di ba? Baka need lang more people pa na tatayo at sasabihin si Erwin Tulfo may flood control. Di ba? I don't know, ano bang gusto ni Tulfo? Kabibig. So yun lang kabibig ang ating libag-libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news na ating pag-usap-usapan. Kabibig, payag ka bang magre-resign si Erwin Tulfo, si Senator Erwin Tulfo? Kung payag ka, comment below ano ang iyong rason kung bakit payag ka. Okay lang mag-resign si Tulfo, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Yung iba sabi, okay na mag-resign si Erwin Tulfo kasi ang dami ng Tulfo. Dalawa ng Tulfo sa ang dami ng politikong Tulfo. Sa Congress may Tulfo, sa Senado may Tulfo. Parang na yan tawag doon, dynasty na. Ay, sabi ng ilan. Yung iba sabi naman, hindi, wag mag-resign si Erwin Tulfo, wag siyang mag-resign kasi marami siyang natulungan. Ay,